Sa video ito, susubukan natin ang mga viral TikTok snacks mula sa pinakamura hanggang sa pinakamahal para malaman kung totoong sulit ba ito or overhype lang. At magsisimula tayo sa Lachaw! Undoubtedly, ang Lachaw ay ang pinaka-most reviewed snacks dito sa TikTok shop. And ang sabi nga ni El, 5 stars sa akin kasi nagustuhan ng mga bata. Yung 2 years old nakain din kahit spicy ng little bit. Little bit, ang sabi naman ni M, sobrang sarap at mabango din. Wag mo lang araw-arawin kung hindi sa banyo ka mapupunta. Ano yun, magkaka-LBM ako? Actually, yung amoy niya, compare sa una kong kinain, this time mabango siya. Amoy ano siya? Amoy pagkain siya. Kasi last time nung kinain ko, amoy putok siya. Pero ito, it's not bad. Ooh! Maybe redemption arc. No, tikman na natin. I can see why kung bakit maa-addict yung mga bata dito. I can see kasi may pagka-sweetness siya, may pagka-spicy, and may pagka-asim din siya. And if ko-compare ko to sa kinain ko nung una, I'll say na mas masarap to. Chocolate Lachaw, I'll give this a solid 7 out of 10. No, 7 out of 10. It's not gonna be my favorite, but I can see why people like this. No? Sobrang sarap, masarap siya. Masarap siya. Next up, meron naman tayong duck leg. Honestly, hindi ko alam kung mako-consider ko tong as a snacks, pero napakadami kong taong nakikitang kumakain nito. And honestly, by the smell of it, no? Hindi siya appetizing. Hindi siya may masarap. But anyways, let's read some reviews. Ang sabi ni F, very hygienic, vacuum and got a plateable taste. It's really legit. And sa sobrang sarap, 2 beses siya nag-review. And sabi naman ni M, hindi masarap, parang lasang lumang manok. Sabi ng mga content creator, masarap daw. Pangit pala ng lasa IRL. Tama naman si M, ayon sa mga food reviewers, sarap na sarap sila, lalong-lalo na yung kalbo. Yung kalbong kumakain sa sementeryo. Anyways, di pa ako nagla-lunch. Saktong-sakto, meron tayong duck leg. So, lutuin natin siya. So, naluto na natin siya. By the way, wala kaming kanin. Nakalimutan namin magsaing. Kaya, Lord, thank you. Nakakatakot kainin. Wait lang. Wala. As much as I want to hate it, I can taste na parang sinabi ng reviewer, lasang lumang manok siya. Pero at the end, it's salty, juicy, and siguro kung walang pagkain dito sa bahay namin, I will consider it as a meal. If I'm gonna rate this, siguro i-rate ko to 5 out of 10. No. Ngayon nare-realize ko na talaga na napaka-OA ng mga food reviewer sa TikTok. Hindi naman ganun kasarap pero sarap na sarap sila. Ganito sila kumain, no? Sarap! Sigurado, 10 out of 10 to para sa akin. Kasi pinagsama niya lahat ng gusto ko eh. Spicy, salty, pati matatamis. Ang sabi nga ni... Ano yan? Logo? Masarap naman siya and super laki yan kapal ng mango. Must buy, pero maunti lang yung laman. Kasi nga, malalaki yung mangoes niya. 9 out of 10. 9 out of 10 pero 5 star. Galing. Sabi naman ni JJ, akala ko buy one get one pero isa lang nakuha ko. Pero masarap naman po siya. Talagang onti lang po ng laman. 2 stars. Buy one take one? Ba't isa lang nakuha ko rin? Merong option ng buy one take one for 57 pesos lang oh. Ooh. Okay, malalaki nga siya oh. Pero ang tanong, masarap ba siya? Tikman nga natin. Yung lasa niya is not your typical dried mango. Nagbago yung lasa niya dahil sa mga seasoning na nilagay, dahil sa salt pati sa spicy. And I-expect ko lang siguro is medyo mas maanghang pa siya. Kasi yung video napanood ko, anghang na anghang siya boy. Pero ngayon kinakain ko siya, napaka-mild ng anghang niya. Siguro, kung i-rate ko to, I'll give this 9 out of 10. It's not gonna be 10 out of 10. No? May kulang pa eh. May kulang pa siya. Wait. Try natin yung ginawa nung kalbo. Tinupi niyang ganun, tapos kinain niya lahat.
Tingnan natin, sabi niya sobrang anghang ha. Tingnan natin ha. Wala akong ibang masasabi kundi masarap. Next up, dito naman tayo sa 80 pesos. Tochi. Ang sabi nga ni ZI, complete order. O ang pagkakaripak, nagustuhan ko yung sobrang spicy para sa akin. Crunchy and make your taste bud is like on fire. Fire emoji, and fire emoji. So expectation, sobrang anghang na ito. Kasi sabi niya, sabi naman ni MS, will not buy again. Too pricey, may artificial color naman at hindi pa cheesy. I don't get the hype. Hot stuff yung binili mo eh. But cheesy. Anyways, tikman na natin. I'm very excited for the very first chip na kakainin natin sa bidyong to. And for 80 pesos, it's actually not bad. It's not looking bad. Ang sabi nila sa mga comment section, they compare it sa Takis. And by the look of it, siguro ganun nga yung goal nila. Pero ang tanong, kalasa ba siya ng Takis? Kaya tikman na natin. Hindi ko na-expect na ganun yung lasa niya. Alam niyo yung mga tortillas, ganun yung lasa niya. And meron siyang onting pagka-sweet. At yung spicy niya, hindi ko alam kung bakit sinasabi nila sa comment section na sobrang anghang ha. Pero for me, matamis siya. Wala siyang anghang. I can see na pwede itong maging pulutan ng mga tatay habang nagiinom sila. Kasi it's very crunchy, it's very mild, bagay na bagay sa sa pulutan. And kung i-compare natin sa Takis, meron na akong Takis. Kala ko may problema lang yung taste bud ko. Pero sobrang asim ng Takis. Pati lasang-lasa mo talaga yung seasoning niya. But I'm not saying na hindi siya masarap. You can still buy it. And if I'm going to rate this, sa tingin ko, I'll rate it a solid 7.5. 7.5. It's not bad. It's not bad. Okay, next up, umaangat na yung budget natin. This time, 100 pesos naman ang Gummy Enchilados. Sobrang tagal ko nang nakikita to sa FYP ko. Hindi ko lang siya binibili kasi 100 pesos guys. Pero this time, dahil pumapaldo tayo guys eh. But anyways, let's read some reviews. Sabi ni NC, I love it so much. Saktong-sakto lang yung Yasim. Yasim? Out of all enchilados I've tasted, this is perfect. Meron tayong food connoisseur dito ah. Ay wait, merong 1 star. Sabi ni A Heart, super sarap. 1 star. Eh kung masarap pala, ba't 1 star? Or maybe, minamind games lang tayo ni A Heart. Ang artificial ng amoy niya, sorry na. Anyways, tikman muna natin yung mango. Lasang Minute Maid ng mango. It's actually not bad. Okay lang. Ang artificial lang ng amoy niya, pero masarap naman. Okay, dito naman tayo sa Kiamoy. Kiamoy ang tawag dito, di ba? Kasi enchilados, di ba? Ito yung dahilan kung bakit nila binibili tong gummies. Hindi lang sa gummies, dahil dito sa Kiamoy nila. Ooh. Tingnan natin. Sana masarap. Nakakalungkot naman. Mahilig ako sa mangga, kaya alam ko yung lasa nito. Alam niyo yung hindi pa hinog na mangga, nalagay mo sa asin, na merong maanghang. Ito lang yun eh. Mas makakamura ka pa. Pero I can say nakaka-addict siya. Yung unang pagkalasa mo, nandun lahat ng spice. Pero once na nag-chew ka na, mawawala na sila lahat. As in. But ngayon kinakain ko na siya, sa tingin ko, I'll give this 6 out of 10. Masarap siya, pero hindi siya yung hahanap-hanapin ko. Okay, next food. Balot. Honestly, I'm very scared kumain ng balot. But para sa inyo guys, para makakuha nyo yung honest reviews, kakainin natin yan. Anyways, magbasa na tayo ng reviews. Ang sabi ni SE, masarap siya in fairness. Sulit pera nito at saka sakto lang ang pagka-spicy. Goods na para sa mga may hyper-acidity. Acidity, 5 stars. Ang sabi naman ni DA, napakasarap ng balot nila. May damage lang sa packaging at may nabasag na 2 itlog. Pero napakabait ni seller kasi binigyan niya ng refund ang nabasag na mga itlog. 5 stars! Okay, sa tingin ko masarap naman kasi sarap na sarap si ate. Okay, buksan na natin. Wait lang, pakinggan nyo. Narinig nyo ba? Okay. Tikman natin yung balot. Ang lasa,
Spicy to, diba? Wait lang, tapon lang natin yung sabaw. Hindi ko kaya inumin eh. Call me maarte, pero marami lang talaga akong bad experiences sa mga pagkain galing sa TikTok. So I'm just trying to be trying to be safe, di ba? Tikman muna natin yung yellow part. Di siya spicy. Wala eh, walang spicy. Bayaan mo na nga. Guys, para sa inyo, isang higop. Lord! Wait lang, baka ito yung spicy. Di naman mukhang spicy. Pero what if ito? Yung lasa na ito, normal. Walang kahit anong spices. Kung balat lover kayo, siguro magugustuhan nyo to. Nandun yung lasa ng balot. Siguro nakukulangan lang ako sa lasa. Kasi compare sa fresh na balot, malasa eh. Natikman ko na yung balot, malasa siya. Sobrang sarap niya. Lasa siyang pinakulong manok. Pero ito, nandun naman yung lasa ng manok pero napaka-mild lang. Tapos napakaliit ang sisiw niya. Kaya siguro kung nagka-crave kayo ng balot at wala sa inyo, malang malapit, magugustuhan nyo tong Mr. Squirrel balot. I'll give this a solid 7 out of 10. Solid 7 out of 10. It's actually not bad. It's not bad. Nakakatakot lang siya kainin. Lahat naman parang lahat sa TikTok shop na nakain ko ngayon, nakakatakot kainin eh. Okay, yung kulay yellow. Hindi siya spicy. Garlic. Lasang garlic na onte. Yun na. Now we're heading sa expensive part kasi ang next na budget natin is 150 pesos. Pero compare sa pinakamahal na TikTok snacks na nahanap ko, wala pa yan sa kalahati, kaya watch till the end and subscribe! Okay, this one, I'm very excited kasi for 150 pesos, ay 133 na siya oh. Nag-discount pala siya. For 133 pesos, meron ka ng tabaron. Kung nakatikim ka na ng chicharon, sa tingin ko, lagi mong hinahanap-hanap yung pinaka-best part, yung taba ng chicharon. And this time, meron akong nahanap. Instead na chicharon, yung skin, tabahan naman yung piniprito nila. Ang sabi naman ng BIKN, it tastes good and not salty. The tabaron bites are crunchy which are great for ulam or pulutan. Siyempre, no? Okay, sabi naman ng S2, hindi lasang sitsaron, lasang harina, question mark. Ang tigas-tigas pa. Ang daming lagay ng artificial flavor, masama ang lasa. Well, S2, tignan natin kung totoo nga yung sinabi mong hindi siya masarap. Tignan natin kung meron din siyang artificial flavor. Uy, taba nga siya guys. Expectation ko dito, syempre crunchy, juicy, and crispy in the outside and soft in the inside. Ayun yung gusto kong part sa sa chicharon. Gawin natin. Taba nga. Taba. Kung tama nga yung sinabi ko, crispy in the outside and juicy sa loob. Kasi taba siya. Naiintindihan ko yung sinasabi ng lasang harina siya. Kasi gano'n naman talaga yung lasa ng lasa ng chicharon. Siguro, gano'n yung pagkalasa niya kasi merong tabaron siya. Taba siya, hindi siya yung typical ng chicharon na maalat. Sa tingin ko, I'll give this 9 out of 10. It's there, no? Katapat ng mango. Highly recommended sa mga mahilig sa mga chicharon. Tapos lagi nyo hinahanap yung part ng chicharon na nasa ilalim. Kunin nyo to. 9 out of 10. Okay, dito naman tayo sa isa sa pinaka na-curious ako, ang crispy isaw. Nakakabili na ako ng crispy isaw sa labas pero hindi siya yung totally crispy. Yung meron lang siyang coating na crispy sa labas pero ito, ginawa nilang chips. So I'm really hoping na masarap to kasi mahilig ako sa isaw. But anyways, magbasa tayo ng reviews. Ang sabi na is CEZA, good quality, 5 stars. Siguro sa sobrang sarap niya, 3 beses siya nag-review. Good quality, thank you seller and rider. Good quality, 3 beses. Ang sabi naman ni VASN, matamis, not my type, buti, isa lang. 3 stars. Matamis? Ang in-order pala natin is crispy chicken isaw, salted egg. And sa packaging pa lang, ang ganda ng packaging nila. Uy, ang liit naman ng chicken isaw. And the smell, amoy siya, scotch tape na medyo salted egg. Ganun yung amoy niya. Hindi ko ma-explain eh. Ba't ganun yung amoy nila? No? So, tikman natin. Ito medyo malaki. Tikman ulit natin. One more time. Bago tayo mag-review.
Masarap yung salted egg niya. Pero yung isaw, napakakunat. Hindi siya crispy. Kung i-compare ko siya, siguro lasa siyang chicken skin sa labas. Doon na merong hint ng salted egg. Pero yung chicken skin na makunat. Sobrang kunat niya. Hindi siya yung crispy na hinahanap mo. Hindi ko siya hanap-hanapin. Siguro i-rate ko to katulad ng duck leg na kanain natin kanina. 5 out of 10. 5 out of 10. No? Kung naubos niya lahat ng mga gustong kainin, tapos ito na natitira, I'll eat it. Kakainin ko siya. Yeah! So, nandito na tayo sa 200 pesos mark. And sa 200 pesos, isa lang ang nabili ko. Ayan o. Ito, stick pick na rin yung pinakamahal na snacks na nabili ko. Puro kinain natin, puro chips, puro maasim, maalat, maanghang. Pero this time, nagmamahal-mahal na yung mga presyo natin. Nagsisilabasan na rin yung mga chocolate, yung mga matatamis. And for 200 pesos, nandito na tayo sa Milky Cubes. Basahin natin yung mga reviews. Ang sabi ni DY, masarap and sakto lang ang pagka-sweet. Mabilis dumating and walang damage sa packaging. Well, actually, nung dumating siya sa akin, UP na siya. Ayun o. So, naglabasan yung mga sugar niya. Ayun o. So, sabi ni USA, if you're looking for something unique, then this product are not for you. The chocolate flavor tastes bland and the milk flavor tasted like your typical pastillas. Yeah, I can see the resemblance na parang pastillas siya. Kasi nung pagkapunta dito, inopen ko siya to check if damage ba yung product. Pero wala naman siyang damage. And first impression ko siya nun, para lang siyang pastillas na merong Choco Bits. Ayun no. Wait lang. May kaamoy siya eh. Wait lang. Nakalimutan ko yung pagkain na yun eh. No, sigurado nakain nyo na rin yun eh. Nakalimutan ko lang eh. Anyways, tikman natin. Yup, lasang pastillas. Mas masarap to kaysa sa typical na pastillas. Kasi yung typical na pastillas, matamis siya. Ito naman, hindi siya ganun katamis. Hindi siya nakakaumay kainin. Kung i-rate ko to, para sa akin, I'll rate this 10 out of 10. 10 out of 10. Masarap siya guys. Masarap siya. Nandito na tayo sa 400 pesos. Siyempre, kapag sinabi nating mahal, alam na natin kung ano yung nagba-viral na snacks dito sa Pilipinas. Ang Dubai Pistachio Kanafe ng Kuno. Dubai Pistachio Kanafe sa Kuno. Anyways, let's read some reviews. Ang sabi ni ME, not too sweet. Taste pistachio, medyo pricey lang. Will buy again though. Will try Biscoff and Taro next time. Totoo naman, pistachio kanafe lang ng... Pistachio kanafe, walang chocolate. Ang sabi naman ni U9, second purchase of this, masarap siya kaysa dun sa Biscoff. Salamat naman, this time wala nang damage yung packaging. Eating this while watching movies. Well, based sa review, nasasarapan sila. And by the looks of it, medyo marami namang pistachio and may buo-buo siya. Parang dry siya medyo and yung katayfi niya napaka-onti, parang uod. But anyways, tikman natin kung lasang pistachio ba. Tikman natin. Alam ko yung ginawa nila. Kaya hindi na nila nilagyan ng chocolate kasi yung cereal nila, chocolate na. Nilagay na lang nila is pistachio glaze, pati katayfi. Malalasahan mo yung pistachio, pero kulang. It's not enough. And yung katayfi, hindi siya nag-a-add ng flavor. Wala siyang ina-add. Siguro kapag pistachio na lang nilagay nila and made this more cheaper kesa sa 400 pesos. Kasi sa tingin ko nagpapamahalang is katayfi. No, and lagyan nila ng chocolate. Haluan nila pistachio and chocolate. Mas mabenta to. Pero pistachio and katayfi, wala. Kulang sa pistachio talaga guys. As it is, for 400 pesos, hindi siya sulit. It's not really worth it. It's not really worth to buy it. So tingin ko I'll give this a 6 out of 10. 6 out of 10. So, nandito na tayo sa last item of this video. The most expensive snacks na nahanap ko sa TikTok shop. Pero anyways, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, no? Meron na tayong 33 subscribers. Paabutin nyo naman ako ng 50 subscribers or 100. Anyways, ang susunod naman nating kakainin ay Kanafe Pistachio Chocolate Crunch.
Ang sabi ni AE, honest review. Good yung packaging, like it's properly sealed talaga. 300 gram is definitely worth it. It's not too small than I expected. Creamy, crunchy, and as for the pistachio, it's not disappointing. 5 stars. Ang sabi naman ni MO, the sweetness is just right. Not too sweet, it's a bit pricey, but since it's pistachio, that's to be expected. Pag makaluwag-luwag uli, purchase uli ako, will try another flavor. With over 30k sold, sa tingin ko naman, sulit na sulit to. Uy! Tignan nyo guys! Uy! Tignan nyo guys! Okay, I'm really excited for this, no? For 600 pesos, please sana naman, masarap ka. Kasi sobrang dami ko nang nagastos para lang gawin tong video to. And hindi pa ako kumikita. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel na to, please subscribe and paabutin nyo ako ng 100 subscriber. O kahit 50 subscriber tatanggapin ko. But anyways, tikman natin. First bite. When it comes to pistachio, ayun yung lagi kong go-to ice cream flavor sa karamiya or kung kahit saan. And honestly, di ko siya makompare sa pistachio na hinahanap-hanap ko sa karamiya, sa mga ice cream. Pero, it's actually not bad. It's not bad. What if ipaghalo natin itong 600 pesos na snacks pati 400 pesos? Anyways, this will be my last bite. 400 pesos plus 600 pesos. This is gonna be a 1,000 pesos bite. Cheers! So anyways, that's it for this video. Thank you all for subscribing and maraming salamat sa mga taong nagko-comment talaga. Kasi I'm really having a hard time, no? Na to do this. Kasi nawawalan ako ng motivation. But thanks to you all, nagagawan ko siya ng paraan. And lagi niyong tatandaan, every day, it's a step closer towards your dreams. Tataba tayo, boy!